Mga kapuso, pabugso-bugso pa rin ang malalakas na ulan. Alamin natin kung hanggang kailan ganyan ang panahon kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Naku, posibleng hanggang sa susunod na linggo pa ang mga pag-ulan dala ng habagat, lalo po sa bandang Luzon ayon sa Pag-asa. At sa gitna na nagpapatuloy na habagat, may bago na namang bagyo na namuo malapit sa Philippine Area of Responsibility. Isa na itong tropical storm na may international name na Nangka at huling namataan 2,280 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon. Kumikilos yan pasilangan so paluyo po dito sa ating bansa. Kaya hindi rin natin inaasahang papasok dito sa PAR. Pero eto mga kapuso, bukod po dyan and meron pa po minomonitor ang Pag-asa na cloud cluster o kumpol na mga ulap dito naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yan, kita po sa ating satellite image. May chance sa itong maging low pressure area sa mga susunod na araw, pero posible po na papalayo rin naman dito sa kalupaan dahil posibleng pa-eastward o pasilangan din po yung pagkilos. Pero hindi lang po yan, meron pang isang sama ng panahon o low pressure area sa malayong bahagi naman ng Pacific Ocean. Dito po yan na posibleng lumapit dito sa ating PAR sa susunod na linggo. Sa ngayon po ay meron itong medium chance na maging bagyo at posible rin pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may kalayuan pa naman yan, kaya marami pang pwedeng magbago at yan po yung patuloy nating imomonitor. Ayon sa Pag-asa, ang mga weather disturbance o sama ng panahon sa labas ng PAR, yan pa rin po yung dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pagtama nitong hanging habagat dito sa ating bansa, lalo na nga sa bahagi po ng Luzon. Halos papunta po kasi sa mga LPA o mga bagyo na yan itong hanging habagat, kaya ang tendency po ay dumadaan po yan o nabababad dito sa Pilipinas, kaya tuloy-tuloy rin yung mga pag-ulan na ating nararanasan. Base po sa datos ng Metra Weather, umaga bukas may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos provinces, ganun din sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, iba pang bahagi ng Central Luzon, Mindoro provinces at ganun din sa northern portion ng Palawan, pati na rin po sa ilang bahagi ng Bicol region. Mas malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin pagsapit po ng hapon at mayroong mga malalakas sa pag-ulan sa may Cagayan Valley, ganun din po sa may Cordillera region, pati na rin po dito sa Ilocos region at meron din sa bahagi naman ng Mindoro provinces. Dito naman sa Metro Manila, kahit umaga pa lang meron po mga pabugso-bugsong ulan na at pwede pa ring maulit pagsapit ng hapon o gabi. At dahil nga po habagat, may mga break po yung buhos ng ulan pero pwedeng may kasunod pa rin kahit po kumalma yung panahon. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-check sa rainfall warnings ng Pag-asa. Sa Visayas at Mindanao naman, mababa po ang tsansa ng ulan bukas. Maliban sa hapon, kung kailan po merong kalat-kalat na ulan, dito po yan sa may Panay Island, Negros Island region, pati po sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin sa ilang bahagi ng Soc-Sargen. Ngayon, kung hanggang kailan nga ba itong mga pag-ulan, pwede pong abutin nga hanggang sa susunod na linggo ayon po sa Pag-asa. May tsansang bahagyang hihina yung habagat sa Biyernes at sa Sabado. Pero dahil po sa posibleng mabuong mga bagong LPA o bagyo sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility, may tsansang magkaroon ulit ng enhancement o paglakas ng hanging habagat simula po yan sa Sunday o by early next week. Pwede pang magbago yung outlook kaya tutok lang po sa updates. Yan muna ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako po si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News.